Tinig ng bayan, boses ng masa para sa masa. Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang gabi mga katinig ng bayan. Ngayong araw, pag-usapan natin ang mainit na balita mula sa World Bank mismo na tila hindi sang-ayon sa mga sinasabi ng ilang opisyal ng administrasyon tungkol sa pag-angat daw ng ekonomiya ng bansa. Lumalabas nga raw ang report kung saan pinuri raw ang tapang ng World Bank sa pagbunyag ng katotohanan umano sa kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Habang may mga opisyal na poong yabang raw na sinasabing second fastest growing economy in Asia daw tayo, heto't World Bank mismo ang nagsalita. Humihina raw ang ating ekonomiya. So tanong ng taong bayan, kanino tayo maniniwala? Sa PR team ng gobyerno o sa World Bank? Ayon sa World Bank's June 2025 Philippine Economic Update, ibinaba nila ang forecast sa GDP growth ng Pilipinas. Target nga raw daw ng gobyerno, 6% GDP growth. World Bank forecast, mas mababa raw rito. Sabi pa nga ng senior country economist ng World Bank, maraming dahilan ang paghina ng ekonomiya. Mabagal na exports, kawalan ng investor enthusiasm, uncertainty sa global markets, at ang pinaka-importante, fiscal mismanagement. Ang fiscal deficit raw ng Pilipinas ngayong unang quarter ng 2025 ay umabot sa 7.3% ng GDP. Para sa mga hindi pamilyar, ibig sabihin nito, mas malaki ang ginagastos ng gobyerno kaysa kinikita nito. At malaki nga raw ang agwat. Ngayon, sinasabi ng World Bank na umaasa sila na mababalik sa tamang landas ang government spending ngayong taon. Pero sa dami ng cabinet reshuffling, palit ng liderato at politikang lumulutang, ewan kung nagkakaayos na nga ba o lalong gumugulo. Samantalang sinasabi ng mga kaalyado ni Pangulong Marcos na buo ang tiwala ng foreign investors at nagbubukas na nga raw ang Pilipinas sa mundo. Eto't mismo global financial body na ang nagsasabing may problema tayo. Walang masama sa optimism, pero sana data-based optimism, hindi yung puro tagumpay sa graphics, pero ibang-iba sa ground experience ng mga Pilipino. Tanong ng bayan tuloy ngayon, bakit parang tahimik ang economic team ng palasyo tungkol sa report na ito? Nasaan ang official statement? At sino ang paniniwalaan natin? Ang press release o ang international data? Ang masaklap, habang nagdedebate ang mga leader sa Senado at Kongreso, ang ordinaryong Pilipino ang nakakaramdam ng taas presyo, taas gas at taas bilihin. Mga katinig ng bayan, ang ekonomiya ay hindi dapat ginagawang pampabango ng pangalan dahil sa dulo, pagkain sa mesa, trabaho sa pamilya, at serbisyong totoo ang sukatan ng tunay na pag-unlad. Kung may pagkukulang, aminin. Kung may problema, solusyonan. At kung may data na hindi pabor, huwag pagtakpan, kundi pakinggan. Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang lumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila,
itsura pa lang ni BBM, wala ng pag-asa ang ating bayan. Kawawang Pilipinas. Pasay na kasi para maisaayos ni BP Sara ang ating bansa. Yan po yung epekto ng masyadong nakafocus sa Duterte ang administrasyon. Kaya ang ilalabas nila puro fake news. Bigyang pansin yung agrikultura. Akala ko ba gumaganda? Ramdam nga ng mga small business ang hirap ngayon. Hindi gaya ng panahon ni President Duterte na malakas ang mga small businesses. Hindi na ito simpleng banat lang ng oposisyon. Mga katinig ng bayan, kapag World Bank na mismo ang nagsalita, ibang usapan na yan. Hindi ito galing sa kung sinong anonymous Facebook page. Hindi rin to fake news. Ito ay isang kilalang global institution na pinagkakatiwalaan ng buong mundo. Kaya kung ako sa economic team ni Pangulong Bongbong Marcos, baka panahon na para tumingin sa salamin. Aminin na kailangan nang ayusin ang estratehiya. Kasi kahit gaano kaganda ang mga salita ni Yusek Claire Castro sa media, kung ang World Bank na mismo ang nagsasabing malayo tayo sa target, di ba dapat alerto na tayo? Hindi pwedeng puro papogi points lang sa press release. Tapos sa ground, gutom at hirap pa rin ang mga tao. Kayo mga katinig ng bayan, tanong ko lang, ramdam nyo ba ang sinasabing paglago ng ekonomiya? O baka naman puro sa datos lang yan? Dapat ba talagang i-review na ng gobyerno ang kanilang mga polisiya, lalo na sa presyo ng bilihin at gastusin ng pamahalaan? I-comment nyo sa baba, kasi para sa akin, kayo ang tunay na economic indicators. Kung hindi nyo nararamdaman ang sinasabing pag-unlad, abay baka hindi talaga ito unlad, baka ilusyon lang. Naaalala nyo pa ba nung sinabi noon na golden era daw ang Pilipinas? Ngayon, parang golden problema ang iniinda ng masa. Minsan masakit mang pakinggan, pero kailangan tanggapin. Kulang ang salita kung kapos sa resulta. At habang lalong lumalalim ang mga ulat, nagkaya nito mula sa World Bank, dapat na sigurong seryosohin ng administrasyon ang mga babala. Muli, ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin natin ilahat at kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!